Tinawag na tunog lata ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil wala naman umanong laman ang mga isinumiting sagot ng bise para kontrahin ang mga kaso laban sa kanya. Live mula sa Kamara, nakatutok si Earl Tobias. Earl, anong reaksyon ng House Prosecution sa pre-trial conference kanina? Zarina, isang taon na nga raw na napurnada ang paglilitis pero parang hindi naman daw siniseryoso ng Vice Presidente ngayon ang pre-trial procedures ng kanyang impeachment case. Yan ang obserbasyon ng mga tagapagsalita ng prosekusyon matapos ang unang araw ng pre-trial conference kaharap ang Beefy Defense Team. Zarina, mismong sila House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong at Rene Co ang nagkumpirma kanina na maayos namang naidaos ang pre-trial conference. Pero no-show pa rin daw si VP Sara. Nilinaw nilang hindi naman yan required sa ilalim ng rules, kaso lang questionable raw sa prosekusyon kung bakit tila ilag ang bise sa kanyang impeachment case, lalo na kung hihimayin ang laman ng kanyang pre-trial brief. Wala raw kasi ni isang direktang sagot at ebidensya ang Vice Presidente para kontrahin man lang ang mga kaso laban sa kanya. At ang ultimate prayer lang ng Vice Presidente ay ibasura ang kanyang kaso na hindi naman daw posible sa ilalim ng konstitusyon. Kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Wala po sa hulog yung ganong prayer. Ito na nila eh. Why waste it? Wala talaga silang may sagot. Or iniiwasan nilang sumagot. Or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law eh. Zarina, kinumpirma rin kanina ni spokesperson ko na may nagkasagutan sa pagitan ng prosekusyon at ng BP Defense Team sa pre-trial conference kanina. Inasahan naman natin yon and hindi naman po natin nakita na irregular yung ganon. Ang hamon ngayon ng prosekusyon sa depensa, ilapag na nila ang kanilang mga testigo at ebidensya kung meron talagang silang hawak para linisin ang pangalan ng Vice Presidente. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Si Cocoy Villamin ay pumirma ng 2 acknowledgement receipts sa magkaibang lugar, pareho yung kanilang pangalan, pero hindi tugma yung kanilang pirma. Pero Zarina, ang nausisa ng prosekusyon ngayon, karamihan sa mga testigong meron sila ay kapareho rin sa BP Defense Camp. Pero hindi nila nakalagay sa pre-trial brief ng Vice Presidente kung bakit mga parehong witnesses ang gusto nilang ipasamon. Zarina, madagdag lang dyan, sinabi rin ng parehong spokesperson at stand rin to ng buong prosecution panel mulat sa pool na sino man ang ma-elect na presiding officer para sa mangyayaring impeachment trial ay hindi raw makakaapekto sa paglalatag ng kaso ng prosecution panel. Kung magkatotoo man o kung sakali raw na talagang si Senator Chis Escudero ang mapiling presiding officer kasunod ng mga napaulat na siya ang napipisil o napupulsuhan ng ilang mga membro ng Senado na tumayong presiding officer, wala raw problema o issue dyan ng prosecution panel. At umaasa at kumpiyansa raw sila na magiging patas si Senator Escudero sa parehong panig ng depensa at ng prosekusyon. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.